Marami sa aking mga subscribers ang naawa sa mga Brave 18 Marines at nagtatanong kung paano sila makapadala ng financial na tulong. Ako, naawa rin ako sa kanila at nagkontak ako sa grupo ni Attorney Baligod at pinagkatiwalaan nila ako ng isang number, ah, pangalan para makapadala ng tulong. At kahapon, nakapadala na ako ng malaki-laking amount. Hindi ko na lang banggitin yung exact amount. Sweldo ito sa ating YouTube channel. Kaya in a way, kayong mga nanonood sa akin, nakapadala na rin. Basta manood lang kayo sa akin. Every end of the month, ang decision ko, magpadala ng tulong sa Brave 18 Marines. Sa mga nagtatanong na paano sila makatulong sa Brave Marines, dito kayo magpadala. 0916-90-00997. GCash number ito, Mirna ang pangalan niya. So, every end of the month, ang plano ko, yung sweldo sa ating YouTube, kukuha ko doon, plus yung voluntary na maipadala ninyo, idagdag natin, then ipadala sa Brave 18 Marines, dahil matagal na labanan pa ito. Wag natin silang pabayaan, laban ng sambayan ng Pilipino. Tulungan natin ang Brave Marines in terms of prayer and financial support. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Jean Udang. Isang bishop ito ng Evangelical Christians, kilala ko. Isinare niya ang isang post. Ito yung post, Mayor Clarex Oy, yung Mayor of Cagayan de Oro, proposes declaring Senator Alan Peter Cayetano persona non grata in Cagayan de Oro City. So, totoo ba ito? Grabe naman. Anong nagawang masama ni Senator Alan Peter Cayetano sa Cagayan de Oro? Ito, may IGNPH ang nagpost nito, sabi, Mayor Clarex Oy suggested that Cagayan de Oro Council to declare Senator Alan Peter Cayetano persona non grata following the events that happened in the Senate under his leadership. According to the mayor, what happened in the Senate is a huge shame and inappropriate to take responsibility as a legislator is a joke. So yan ang post. So ang reaksyon ni Bishop Udang, sabi niya, this is fake news. We know our mayor and hindi ganito ang kanyang pamamahala. So binasa ko ang mga comments. Maraming nagsasabi nga fake news nga. But ako, mag-research muna ako kung totoo ba. Nakakabahala na rin ito na pati ang mga LGU, if this is fake news, sa tingin ko parte ito ng orchestrated drive to destroy the reputation of SP Alan Peter Cayetano if this is fake news. Kung totoo naman, sige lang. Karapatan ng LGU may kung tingin nila na persona non grata si SP Cayetano dito sa Cagayan de Oro, gawin nila. But again, ang kapangyarihan nasa tao. Be sure lang kung totoo ito na ideklara nyo na persona non grata si SP Cagayan de Oro, siguraduhin nyo lang na nakanda kayo sa respect ng mga taga Cagayan de Oro na nagmamahal sa mga Duterte, nagmamahal kay SP Cayetano. Ano sa tingin nyo? Cagayan de Oro.
May nagmamahal ba sa mga Duterte? I tell you. Dito nangyari yung, malala ko, last year, noong March 11 ba yon, yung kinidnap nila si Tatay Digong. May nagrally kaagad ng mga diehard Duterte supporters sa Gaston Park sa Cagayan de Oro. Nagrarally sila just to voice out their frustration. Yeah. Part of democracy. Mayroong isang tao doon lumapit sa rally na sumigaw ng BBM! BBM! Anong nangyari sa lalaki na yon? Kinuyog ng mga galit na Duterte supporters. Hanggang kita nyo yung mukha niya namaga ng gusto. Kung ako ang yung tatanungin, grabe ang suporta ng taga Cagayan de Oro dito sa grabe ang suporta ng taga Cagayan de Oro kay Tatay Digong. Kagabi nag-dinner kami sa mga kaibigan. Nako, yung kaibigan namin na parehas na naming senior citizen. Hala, ang aming usapan, Duterte. Nakakatawa. Mga kaibigan namin, sabi, 2 beses na kaming nagbiyahe sa The Hague. Oo nga, nakikita namin. Sarili nilang gastos. Namasyal doon sa The Hague para lang ipakita ang suporta nila kay Tatay Digong. Sabi namin na nakakaingit kayo. Kami rin sana, sabi ko, kaming mag-asawa, gusto rin namin. Kailang problema, ang aming visa. Paano kami makakuha ng visa? Ano bang tawag ng visa doon? Seijin? Ha? Seijin. Iskejin. Parang mahirap kunin na visa. Kailang, sabi ng aming kaibigan, ipinaubaya daw nila sa agency. Tinanong namin, magkano ba ang isa? Para 300,000 ba? Kaya 9 countries. Sabi ko, baka pwede pag-ipunan. Para naman maipakita ko, kaming mag-asawa, ang suporta namin kay Tatay Digong. Kahit hindi namin siya makita ng personal, makatayo lang kaming mag-asawa doon sa harap ng ICC detention facility, okay na ko. Ganyan. Maraming DDS. Mindanao ka mo. Tapos Cagayan de Oro. Sige. Excuse me. I-declare niyo ang persona non grata. Tingnan natin. Malapit ng 2028. But I believe also, kaibigan ko itong si Bishop Jean Odang. Fake news ito. Parte ito ng paninira sa reputasyon ni SP Alan Peter Cayetano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon mag-atop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na Mogsen. Mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil sa kisani ma. Matumba na mo. Ano ni ang ilang kahimtang. Karon naman nagit sa pag-atop nindot nagit nga Salamat na nagtabang
sa sin kay salamat ani nga gikulonan. Pasalamat kung Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Dawat nga mo di lang mapalit na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko karon nga. Di kami ulonan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay? Duha na ka tuig. Kantos kini sa mong balay nga ba na kalot na pero kaya mo kanya po ni sa tanto na sa mo kanya mo tulok adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa ating sinaw.